So, hi po mga ka-Diyosa. So, ayan, meron na namang question dito. Naku, kayo talaga. Lahat na lang. Wala na kami na itago sa inyo. So, ito yung question niya. Sabi niya, Lord, sino nanligaw sa inyo? Siya ba o ikaw? Well, honestly, mga ka-Diyosa, marami na nagtanong nito. Hindi ko lang sinasagot. Kasi, tinatanong ko pa rin yung consent ni Jowa kung komportable ba siya kapag sinagot ko yung question na to. And ito yung isa sa ayaw niya ipasagot. Kasi na syempre, natatakot kami. Babae pa rin si Jowa, baka mabash siya. However, this is a backstory 6 years ago. And nalampasan na namin lahat to. Kaya hopefully, kahit i-share ko to sa inyo, wag sana natin i-bash si Jowa, okay? Kasi pag ganyan, hindi ko na kayo sasagutin. Charing! Charing! O sige, sino pa nanligaw sa amin? So, ito yung totoo ha. Ang naaalala ko kasi, 2018 pa kasi, talagang inalala ko talaga to kanina kasi ayoko rin magkamali. Kasi nga, sa mga hindi nakakaalam ng story namin ni Jowa, available po yan sa channel ni Miss Rated Corina. Hanapin nyo lang yung title ng Nakatfish Ako ng True Love Ko, and then nandun po yung full story. So, ganito nga, nagkakilala nga kami sa Blue App, hanggang sa ilang buwan kaming magka-chat, hanggang sa nagkapalagayan na ng loob, nagka-inlaban na, ganyan. Gumaan na yung loob sa isa't isa, hanggang sa dumating yung point na, actually may screenshot ako nito binura niya lang dun sa dati kong cellphone. Kasi pag inaasar ko siya, nagkagalit. Sabi dun sa screenshot na yon, naaalala ko ito yung word na sabi. Sabi niya, so, tayo na ba? Parang may ganun siyang sinabi. So, tayo na ba? And then, I replied, na sabi ko, pwede naman nating subukan. Wala namang mawawala. So, ayun yung unang word. Kung kami na daw ba. And then, yun nga, sumagot nga ako na pwede naman namin subukan. Wala namang kakong mawawala. Susubukan nyo lang naman kung mag-work, di ba? Di, tinanggap ko. So, pag ganun ba, ibig sabihin si Jowa yung nanligaw? Or, sinagot ko ba siya? Or, kapag ganun ba, ako ba yung nanligaw? Tapos, sinagot niya lang ako. So, basta, ayun yung story na naaalala ko way back 2018, nung bago pa lang kami. Hanggang sa ayun na, dun na nag-umpisa yung kwento namin na para meron na kayong pinangahawakan na, ayan, parang kami na, yung mga ganon. Yung taga maiihi ka pa sa kilig. Di ba? Ganon yun kapag mga umpisa-umpisa. Pero kapag matagal na, naku, bangayan na kayo ng bangayan talo. So, ayan yung story na pinagsimula na meron na kaming pinanghawakan na, ay, kami na, ganyan. Kasi to be honest, nung bago pa lang din kami niyan magka-chat, bakit ba kami nahulog sa isa't isa? Caring, kami pareha sa isa't isa, nakakapagsabihan na kayo ng mga problema, magaan yung loob niyo sa isa't isa, nag-a-update kayo sa isa't isa, ano ba yung ginagawa niya doon, ano ba yung ginagawa ko dito. So, ganun yung mga nangyari sa amin ng mga panahon na yun, bago pa lumabas yung, so ano tayo na ba? Naku, alam mo, magagalit yun, shinare ko yung kwento na to dito, pero nakakatawa naman, di ba? Sarap kaya alalahanin ng mga ganong senaryo ng buhay mo, lalo na kung nag-umpisa pa lang kayo ng jowa mo, tas maalala mo siya 10 years ago, 20 years ago, 50 years ago, di ba? Kung saan kayo nagsimula. So anyways, yun nga, doon nag-umpisa yung story hanggang sa dumating yung kwento na nandyan yan sa playlist sa baba. Hopefully no judgment kay Jowa ha, kasi old story na to, back story na to, and wag sana natin i-refresh. Nangyari to 6 years ago na. So na-share ko lang sa inyo kasi nga mga osisera kayo. So, ayun. Hanggang sa nakita na nga kami, before kayo makita, inamin niya na nga, babae siya. Kaya, talagang, syempre, yung love and acceptance, kasi siya alam niya na bakla ako talaga eh. That time po ito, 6 years ago, ibig sabihin, tinanggap niya na ako agad na ganito ako. Kaya, nung dumating yung pagkakataon na siya naman yung nagsabi na babae talaga siya, same thing din yung ginawa ko. Tinanggap ko din siya. Minahal ko siya, not because of her looks and gender. Minahal ko siya kasi napalagay ka na dun sa tao. Ayun na yung sinundan mo eh. Hindi ba dahil biglang nagbago yung, ay, hindi pala siya talaga gwapo, hindi pala siya talaga siya maganda, ayoko na dyan. So, parang mali yung ganong mga mindset, di ba? Mahal mo na yung tao bago mo pa siya nakita na fall in love na ang bakla, di ba? So, ano pang reason para ayawan mo pa? So, ituloy mo na. So, ganun din naman yun eh. Kayo naman na din eh. Itutuloy mo na lang. Siya pa rin naman yung person behind nung image. Hindi naman yung, kung yung picture lang yung nagustuhan ko, sana yung picture na lang yung inuwi ko dito sa bahay.
So, parang naging ganun yung katwirang ko sa utak ko. The same person yung minahal ko, kung ano yung kalooban niya at kung paano siya sa akin. And di ba, napakaswerte ko pa rin kasi behind my gender, may taong nagmahal at tumanggap sa akin nang hindi kine-question yung pagkatao mo, yung kasarian mo. So, deserve niya din yun kung sakali man tinanggap ko pa rin siya kahit babae siya. And to be honest, sobrang swerte ko kasi di ba may kasama na ako ngayon sa buhay, hindi ako niloloko, pinagluluto ako. Uy, pero nagluluto din naman ako, pinaglalaba niya ako, naglalaba din naman ako, pareho lang naman. Siya palagi yung kasama ko anywhere I go, hindi niya ako pinababayaan. So parang blessing din siya kay Lord na binigyan ako ng makakasama sa buhay. So sino naman ako para tumanggi, 'di ba? At iniisip ko na yun na nga lang din, yung naging way siguro ni Lord para magkakilala kami. Kaya to be honest, napakaswerte ko din sa kanya. Kasi parang ang pangit naman nun, di ba? Kasi kami nga mga bakla, yung madalas na nakakaranas ng, ano bang tawag, elimination or rejection, yung kapag, ay bakla, ayoko ng bakla, hindi ako magkakapamilya dyan, ay naku bakla, ganyan, ganyan, ganyan. Ako bakla, ganyan, ganyan, ganyan. So, di ba? And ayoko rin namang gawin yun sa iba. So, sabi ko, sige, subukan natin kung mag-work siya. Eh, nag-work. Ayan, 6 years na kami ngayon and napakarami naming pangarap, napakarami naming gustong gawin ng magkasama. And we will try our best na hanggang sa pagtanda namin magkasama kami, hopefully. In God's will siguro, gagabayan niya kami. Kasi for sure, siya naman yung reason kung ba't kami nagkakilala. Hindi naman siguro yung kalaban, di ba? Siyempre, lahat yan, good and bad. Panginoon yan, guidance natin siya eh. Kaya palagi ka magtiwala sa Kanya. Kung ano may nangyari sa buhay mo, maganda man o hindi, maybe it's just a trials. Kung hindi, sinusubukan niya lang tayo. Kung sa kabila ng mga paghihirap na dinadaanan natin sa buhay, mananatili tayong mabuting tao. For me lang yun ha, kasi hindi naman ako masyadong banal-banalan. And that is my own opinion and perspective sa buhay. So, yun lang mga ka-Diyosa. Ikaw na yung bahala kung sino ba yung tingin nyo ng ligaw, siya ba o ako. And then, para at least kahit paano mabawasan yung curiosity nyo at baka mapanaginipan nyo pa kami. So, yun lang mga ka-Diyosa. Napakaba ang kwento. And have a great day po. Bye-bye!